GR. Number 254,576-97 November 24, 2021. Sinasabi ng mga empleyado na natanggap sila ng corporation sa pagitan ng 2010 hanggang 2014. Lahat sila ay rider. Noong ika-30 ng Abril taong 2016, ang employer at manpower service ay pumasok sa isang project agreement kung saan ang huli ay magbibigay sa una ng mga kinakailangang manggagawa upang magsagawa ng iba pang nauugnay na serbisyo ng kawani sa food service at iba't ibang sangay nito. Sinabi ng mga empleyado na lahat sila ay na-dismiss noong ika-19 ng Mayo taong 2017 nang walang dahilan at walang due process. Pinipilit daw silang pumirma ng resignation letter pero tumanggi sila. Kaya, nagsampa sila ng reklamo para sa illegal dismissal, hindi pagbabayad ng sweldo, sahod, overtime pay, 13th month pay, separation pay, illegal deduction, at regularization laban sa manpower agency at korporasyon. Sinasabi ng mga empleyado sa kanilang mga affidavit na pinagtrabaho sila nang wala o bihirang magkaroon ng anumang oras ng pahinga. Hindi sila binayaran ng kanilang overtime pay, 13th month pay, at iba pang monetary benefits. Ang ahensya ng manpower ay gumawa din ng mga illegal deduction sa kanilang sahod. Nais ng manpower agency na ma-dismiss ang reklamo. Sinabi nila na ang kanilang kliyente korporasyon ay walang relasyon ng employer-employee sa mga empleyado. Ang kliyente ay isang restaurant at ang paghahatid ng pagkain ay hindi isa sa mga pangunahing negosyo nito. Ang manpower agency ay isang lehitimong labor contractor at ang mga petitioner ay mga regular na empleyado nito. Ang project agreement sa kliyente ay nagsasaad na ang mga manggagawang itinalaga ng manpower agency ay mga empleyado nito. Bilang karagdagan, ang manpower agency ang tanging mananagot na magbayad ng overtime pay, holiday pay, night differentials, service incentive leave pay, at iba pang benepisyo sa mga empleyado nito. Ang manpower agency ay nagsagawa ng performance evaluation ng mga empleyado nito na nakatalaga sa kliyente kada quarterly sa pamamagitan ng area supervisor nito. Nabigong makapasa ang mga empleyado sa pagsusuri na isinagawa ng area supervisor noong ika-23 ng Marso taong 2017. Nagkaroon din ng ilang paglabag sa timekeeping ang mga empleyado. Inamin ng kliyente na ang kasunduan nito sa manpower agency ay nag-expire noong ika-29 ng Abril taong 2017. Nag-alok ang manpower agency ng mga bagong assignment sa mga empleyado ngunit tumanggi silang tanggapin ito. Batay sa mga nabanggit, ang mga sumusunod ay dapat isaalang-alang sa pagtukoy kung ito ay isang lehitimong kontratista o nakikibahagi sa labor-only contracting, 1, kung ito ay nakarehistro. 2, kung ito ay may malaking kapital o pamumuhunan. 3, kung tinitiyak ng kasunduan sa serbisyo ang pagsunod sa lahat ng karapatan at benepisyo sa ilalim ng mga batas sa paggawa. 4, kung ang mga aktibidad na ginagawa ng mga empleyado ay karaniwang kinakailangan o kanais-nais sa pagpapatakbo ng kumpanya, o direktang nauugnay sa pangunahing negosyo ng prinsipal sa loob ng isang tiyak o paunang natukoy na panahon. At 5, kung ginagamit ng kontratista ang karapatang kontrolin ang pagganap ng trabaho ng mga empleyado. Una, nagsumite ito ng Certificate of Registration na inisyo ng DOL na valid. Ang pagpaparehistro nito sa DOL ay nagbunga ng hindi mapag-aalinlangan ng Lehigh Timo ang mga operasyon nito. Ikalawa, makikita sa General Information Sheet nito para sa taong 2017 na mayroon itong paid-up capital na 10 milyon. Sumusunod ito kahit sa ilalim ng DO number 174-17 na inilabas noong ika-16 ng Marso taong 2017 o pagkatapos pumasok ang Manpower Agency at Resto sa isang project agreement. Ang halaga ng paid-up capital stock sa ilalim ng DO number 174-17 ay dapat na 5 milyon upang maituring na malaking kapital. Ang project agreement sa pagitan ng kliyente at Manpower Agency ay nagtatadhana na ang huli ay magbibigay ng mga kinakailangang manggagawa upang magsagawa ng iba pang kaugnay na mga serbisyo. Ang annex sa kasunduan ay tumutukoy sa mga manggagawang ito bilang rider, cashier, telephone, operator, kitchen staff, restaurant staff, cook, dispatcher. Tinukoy din ng project agreement ang mga sangay ng resto kung saan magtatrabaho ang mga empleyado gayon din ang administrative fee na 57.79 na
10% ng kabuoang halagang babayaran sa empleyado at sa mga dapat bayaran ng gobyerno. Ang ahensya ng Manpower ay kinakailangang magsumite ng surety bond sa ilalim ng project agreement. Dagdag pa rito, responsable ito sa kontribusyon sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR, at mga living allowance sa ilalim ng batas. Pananagutan din nito ang pagbabayad ng overtime, holiday pay, night differentials, service incentive leave pay, at iba pang benepisyo. Ang tagal ng kasunduan ay 1 taon mula ika-30 ng Abril taong 2016 hanggang ika-29 ng Abril taong 2017. Gayunpaman, hindi ito naglalaman ng anumang probisyon tungkol sa netong kapasidad sa pagkontrata sa pananalapi na kinakailangan sa ilalim ng Seksyon 10B, EV. Dahil dito, hindi masasabi na ang project agreement ay ganap na sumusunod sa batas. Ika-4, ang mga empleyado ay nagsagawa ng mga aktibidad na karaniwang kinakailangan o kanais-nais sa operasyon ng kliyente. Ito ay nakatuon sa negosyo ng pagkain at restoran. Ang mga empleyado ay mga motorcycle riders na naghahatid ng mga pagkain sa mga customer nito. Ang paghahatid ng pagkain ng mga empleyado sa mga customer nito ay mahalaga sa negosyo nito sa pagbuo ng mga benta. Ang kanilang trabaho bilang mga rider ay mahalaga sa pagtiyak na natatanggap ng mga customer ang kanilang mga order. Bukod dito, ang mga empleyado ay tinanggap ng korporasyon bago pa man ito pumasok sa isang project agreement sa Manpower Agency. Pumasok sila sa project agreement noong ika-20 ng Abril taong 2016 habang ang mga empleyado ay nagtatrabaho sa pagitan ng 2010 hanggang 2014. Ang pagtatrabaho ng mga empleyado bago pa man ang project agreement ay nagpapakita na ang kanilang trabaho ay kailangan at kanais-nais sa negosyo ng korporasyon. Ika-5, may karapatan ang korporasyon na kontrolin ang performance ng mga empleyado. Ang karapatang kontrolin bilang karapatan na nakalaan sa taong para kanino ginagampanan ang mga serbisyo ng mga contractual na manggagawa, upang matukoy hindi lamang ang layuning makakamit, kundi pati na rin ang paraan na gagamitin sa pag-abot sa layuning iyon. Ang paragraph 3 ng project agreement ay nagsasaad na ang korporasyon ay, maaaring sa sarili nitong opsyon ay tanggihan ang serbisyo at, o presensya ng sinumang manggagawa na maaaring hindi katanggap-tanggap sa mga pamantayan, na itinakda nito. Ang paragraph 9 ng project agreement ay nagbibigay din na ito ay may awtoridad, na ibawas ang mga proporsyonal na halaga mula sa kompensasyon sa mga kaso ng late o absences. Ang probisyong ito ay nagpapakita na ang korporasyon ay may kapangyarihan na kontrolin ang pagganap ng mga empleyado sa kanilang mga serbisyo at ang kabayarang nararapat sa kanila. Bukod dito, wala sa mga affidavit ng mga area supervisors ng Manpower Agency ang nagbanggit na pinangasiwaan nila ang mga empleyadong nakatalaga sa korporasyon. Habang ang Manpower Agency ay nakarehistro sa DOL at may sapat na kapital, hindi maaaring baliwalain ng korte na ang mga serbisyong ibinibigay ng mga empleyado ay kailangan at kanais-nais sa negosyo ng kliyente. Bilang karagdagan, ang kliyente ay may kapangyarihan ng kontrol sa mga empleyado. Dahil dito, ang Manpower Agency ay hindi isang lehitimong labor contractor. Dahil dito, ang kliyente na siyang tunay na employer ng mga empleyado. Ang tanong ngayon ay kung ang mga empleyado ay iligal na tinanggal sa kanilang trabaho. Ang lahat ng mga empleyado ay nag-claim na sila ay na-dismiss noong ika-19 ng Mayo taong 2017 ng walang dahilan at walang angkop na proseso. Pinipilit daw silang pumirma ng resignation letter pero tumanggi sila. Pinagtatalunan ng Manpower Agency ang claim ng mga empleyado ng dismissal at ipinaliwanag na empleyado pa rin sila nito ngunit binigyan sila ng bagong work assignment. Sinabi ng kliyente na itinigil ng mga empleyado ang kanilang trabaho bilang kinahinatnan ng pag-expire ng project agreement noong ika-29 ng Abril taong 2017. Ang katotohanan ng pagpapaalis ay dapat patunayan ng empleyado. Sa kasong ito, ang mga empleyado ay nagbigay ng hindi kumpletong mga detalye tungkol sa kanilang pagkatanggal. Hindi nila sinabi kung pinagbawalan silang pumasok sa lugar ng trabaho o kung sino man sa kanilang mga supervisor ang nagsabi sa kanila na wala na silang trabaho. Gayunpaman, inamin mismo ng kliyente na ang mga empleyado ay tumigil sa pagtatrabaho para dito dahil sa pag-expire ng project agreement nito sa Manpower Agency. Nauna nang nagdesisyon ang korte na kapag walang lehitimong labor contracting,
Ang expiration ng kontratang nagkakaloob ng mga serbisyo ay hindi valid ground para tanggalin ang mga empleyado dahil hindi sila empleyado ng contractor kundi ng kliyente. Dahil dito, ang pag-expire ng project agreement sa pagitan ng manpower agency at kliyente ay hindi wastong dahilan para sa pagpapaalis ng mga empleyado. Gayun din, ang korte ay hindi kumbinsido na ang manpower agency ay ililipat ang mga empleyado sa bagong pagtatalaga sa trabaho. Ang abiso ng bagong pagtatalaga sa trabaho na sinasabing ipinadala sa mga empleyado ay nakasaad na, itatalaga ka namin sa ibang kumpanya noong nakita namin na kwalipikado kang magtrabaho bilang rider. Kaya, walang garantiya na ang mga empleyado ay bibigyan ng bagong trabaho. Hindi man lang binanggit sa paunawa kung sino sa mga kliyente nito ang paglilipatan mga empleyado. Dahil ang mga empleyado ay iligal na tinanggal, sila ay may karapatan sa back wages mula sa oras ng kanilang pagtanggal, noong ika-19 ng Mayo taong 2017, alinsunod sa Article 294 ng Labor Code. May karapatan din silang maibalik sa kanilang dating posisyon nang hindi nawawala ang mga karapatan sa seniority at iba pang mga pribilehiyo. Kaugnay ng mga pagbabawas na ginawa sa mga sweldo ng mga empleyado para sa kanilang mga pagkain, ito ay hindi maaaring mangyari dahil ang employer ay hindi nagpakita ng ebidensya na ang mga empleyado ay pumayag dito. Kahit na ipagpalagay na ang mga empleyado ay naka-avail ng mga pagkain, hindi maaaring pahintulutan ng korte ang mga pagbabawas sa sweldo para sa mga pagkain ng empleyado. Alinsunod sa Artikulo 109 ng Labor Code, ang kliyente at manpower agency ay dapat kapwa managot sa mga empleyado para sa mga money claims na ipinagkaloob sa kanila ng korte.